Hello? Narinig ba ako? Narinig ba? Narinig. Hello? 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 Mic check, mic check. Okay. So since rinig ako, ilalive ko sa inyo ha, para makita nyo. Yan. Kita nyo na ba? Okay. So, hello? Kita na ba? Kita na? Okay. So, eto, inano ko to, i-chinart ko to. Dati pa, matagal ko na to chinart itong Fibonacci na to. Kaya iba pa yung mga levels ko dito. Pero ngayon, in-update ko ng konti. Ngayon, nagba-backtest kasi ako. So, ito yung nakita ko na tingin ko papalo tayo ng papalo talaga tayo ng 618 ngayon. So, kaya ako nag-emergency meeting kasi nag-call out ako sa inyo guys ng magdadump tayo na pwede tayo bumalik ng 33k which feasible pa rin yun, mangyayari pa rin yun, pwedeng mangyari yun. Tapos biglang papalo tayo in just 1 week, pabalik ng 37k. Wherein baka nangyari na, pwedeng ganon. Pero ito yung gusto kong sabihin sa inyo guys. Okay? So, back in the day where hindi pa masyadong sikat yung Bitcoin. Okay? Ito pa lang yung sinetup ko dati. So, yan. This is way back 2021 dito sa iba kong account sa TradingView. So, ito pa yung Puyatan Holdings. Pero, the case here is, I want to show you how was the market before, how it was reacting from pump, then dump, then pump, bull market, tapos bear market. Okay, so now, before, wala akong ma-chart. Yan o, titingnan nyo, wala din. So dito ako nagkaroon ng, okay, parang nagkakaroon na tayo ng something here. Then we'll be able to use the charting. So ngayon, dito ko nakita na, okay, parang yung 0.618 is like very relevant when it comes to like using it as retracement. So inopposite ko lang siya pabalik. So inisip ko na bull market tong area na to pag binaliktad ko yung ulo ko. So but here's the other thing. Okay? Dati hanggang dito lang tayo bago tayo mag-crash. Okay? Kasi mababa pa yung players bago-bago pa lang. Then also before the bull run starts. Okay? Now, here's the thing that changed. Okay? As we go like time matures, like everything and shit, this confirms also the same thing. Okay? But ang nakita ko is ito. Ewan ko kung ako lang dito naglaro sa 0.382. Mula top, bottom, ito yung bull market natin kunyari. Bull market to. Okay? But ito na yung isa pa nating case. Okay? Nag-bull market na, 'di ba? So hinata ko 'yan pataas. Kaya nakuha natin tong numbers na to. So di-delete ko muna to para hindi kayo malito. Okay? So inisip ko, okay, mali siya. So hinata ko to dito. Yan. So yan na, medyo parang naiintindihan ko na siya. Okay. Kasi iniisip ko yung sinabi ni Demelo sa akin yung etong areas na to, nagre-react talaga to. So, tinignan ko sa akin, parang inisip ko more on fluctuations, more on parang SL hunting, more on depression yung nangyayari. So, for me, nirespect ko yung yung analysis niya kasi yun din yung pinakiusap ko i-backtest niya yung
yung Fibonacci's namin. Pero, ito yung napansin ko. So, we went down. So, inisip ko ulit bull market to, yung bottom. Ginawa ko, hinatak ko yung bear market na to, pababa dito sa bull market na to. Ngayon, ito yung napansin ko. Inulit niya tong area na to, dito, na naglaro siya sa 0.382. Okay? Naglaro siya sa 0.382, pero doon na nagbago yung history. Nagbago yung history to the point na nag-sideways tayo doon sa area na yun. Tapos pinaglaruan niya yun, yung area na yun, tapos nagkaroon siya ng pump. Okay? Eto na, dito na nagbago yung gameplay ng mga tao. Which, tingin ko yun yung nangyayari ngayon. Pinaglalaroan tayo sa sideways when it comes to like getting the people to be hyped. Okay? Para maging successful yung run na to. Okay? Kini-clear out natin yung mga nangyari the past few months. Then iniisip ko, saan ba talaga tayo nalaglag? Which is 48K. Ngayon, tinignan ko, okay, sige, 0.618 is the new thing that needs to be watched. Hindi na tong area na to. Yung 0.382. Okay? Now, ito yung emotional na-realize ko. Since pinaglalaroan nga tayo sa 0.382, we need to see that still for us to prove that this is a accurate thesis na pinoprove natin and dinidisprove natin. So now, ang hata ko dito is medyo, ito, saan na ba yan? Ayan. Hinata ko siya dito. Okay? So, yan. Ngayon, ito na yung napansin ko. Inulit niya ulit yon. Naglaro ulit siya sa 0.618. Okay? Naglaro ulit din siya sa 0.382. Nag-sideways siya dito. Yan. Tapos, nag-pump siya sa 0.618. Ngayon, bigla siyang bumagsak din. Katulad nung previous. Which nadadagdagan lang nadadagdagan pero hindi nababawasan yung nangyari before. So ulitin natin ha. Before wala tayong ma-chart. Ngayon nanganak ng bagong something. Na bakit tayo nagsa-sideways bago mag-pump yung market na to? So nag-iipon siya ng gas. Nag-iipon siya ng mga tao. Oh, okay. Yo, Bitcoin is again a new thing. Bitcoin is something. Bitcoin is the new thing, etc. We're just using the ETF reason. They're using the ETF in order the people to be lured in again to this kind of new thing, which is the new technology of finance. Then, mapapansin mo na ang narrative ngayon is more on stimulation of decentralized finance and infrastructure. Pansinin nyo, Gamify, IMX, infrastructure, AI, Akash, pati Agix, infrastructure, yung sa finance, sa protocols, more on infrastructure connecting everything. Ngayon, nagigising na yung dot na naman. L1s, bakit AVAX, Sol, pati naglalaro? May mga magaganda rin. Bakit yung Neo nawala? Bakit hindi sila naglalaro? Yun yung gusto ko malaman. Ngayon, kung mapapansin nyo, ang mga nagpapump din na walang kwenta lang din is yung may mga staking. Ano yan? Lido. Bakit siya nagpapump? So, napagtatanto ko na, okay, this is like e-gold at during my days of bear market. Yan yung napansin ko. People are trying to convince the people to, pasok kayo dito, pasok na kayo sa Bitcoin, pasok na kayo sa cryptocurrency. This is the new thing. And it's all over, it's happening again. Okay? Now, yun na yung nangyari. 'Di ba? Dito sa 2017, nadagdag tong narrative na to. Na mag-aano muna tayo, pump tayo sa 0.618, then major pullback dito sa support na to, which is in the all-time highs nung October, November. Saan na ba tayo ngayon? 'Di ba? October, November din ngayon. So, nung binalikan ko yung mga news ng 2016 and everything, they keep on saying ETF,
ETF. Okay? Na naghahanap sila ng iba pang rason. Okay? Naghahanap sila ng ano. Kasi nga, di ba dito na ano si Grayscale eh. Dito na nasalok dito si Grayscale. Issue, etc. Money laundering and everything. Tapos dito na tayo. Hindi, maayos pa yan lahat. Hindi, ETF yan. Hindi, Hindi, dito din pumasok yung narrative na pag ang Bitcoin naging ETF katulad ni gold, ganun ang mangyayari. O ganun ngayon nangyari. Kasi pansinin nyo yung galaw din ng gold. Parehas to eh. Itong Bitcoin na to, yung movement na to. Itong nangyari na to, gold movement to eh. Doon ko napansin. So, ngayon let's go back to the Fibonacci na sinasabi ko. Nandito na tayo ngayon. Di ba? Ngayon nag-pump siya. Tapos magdadump siya. Tapos i-retrace niya to level na to na 618 din before. Or, way better. Sana ma-retrace niya yung 0.236. Pero, ito yung thing. Dito nangyari. Mas malinaw. Mas malinaw nangyari. Okay? Na, nag-pump siya ng 618. Nag-dump siya sa 0.236. Mas na nagiging malinaw at mas nasusunod na yung Fibonacci's natin. Okay? Ito pa yung maganda. Na-resist din siya dito sa 0.382. Pati doon sa Fibonacci na, tama ba to, Demelo? Sa may yung 0.57 mo na dinagdag. So, doon. So, sa pagitan na itong 0.382 na to. So, yun. Tapos, doon na nag-dump. Supposedly, here, just to support the trend line na ganyan, okay, dapat hanggang dyan lang siya. Pero hindi nangyari. Pero inisip ko din na dapat talaga mangyari kasi, okay, kasi maganda yung movement niya dito. So, probably, still, gonna be a double bottom. Okay, which is good. Okay, binasag natin siya ng 2 times, 3 times hanggang sa pang-apat, nabasag na siya. Ganun yung nangyari. So, lahat ng thesis natin ng mga pinag-usapan natin sa YouTube, gumana siya. Okay? So, 1, 2, 3, tapos, since weekly time frame to, hanggang 3 lang. Pero pag daily time frame to, makikita nyo, 4 na beses yan tines. At dun sa pang-apat, ito na yon, nabasag. Okay, pero maganda niyan, bibigyan ka pa ng isa pang tsansa. Bagong thesis to, okay? Dito sa narrative ng 2020. Okay, 2020, binigyan niya tayo ng panibagong thesis na last chance mo na to, pumasok bago kami mag-pump ng todo. Okay, tingnan natin kung gano'n mangyayari. Okay, pero consistent from those years since 2013, nasunod lahat ng thesis na na-create ng 2013 hanggang sa nadagdagan sa mga sumunod sa 2017 hanggang sa nasunod ulit yon, nadagdagan ulit hanggang sa nandito na tayo sa 0.5 thesis. Tingnan natin. Ngayon nandito na tayo. Okay? So, tingnan natin nasunod Rule number 1, hinatak natin pababa, di ba? Ngayon nag-bounce. Tapos, pumasok siya, naglaro siya sa ilalim ng 0.382. Okay, good. Naglalaro siya. Ngayon, ito yung tingin ko. Okay? Since kailangan din natin, wait lang, gayahin natin. So, kailangan natin, naglaro na tayo dito sa gilid So, kailangan natin mabusto pataas sa 0.5. As in, dapat sasagasaan natin yan. Pag hindi natin sinagasaan yan, hanggang $40 lang tayo to 42. Which is, pasok din dun sa narrative na sinasabi ng mga tao na hindi 42 lang tayo, di 42 lang tayo. So, tingnan natin kung ganon yung mangyayari. Or, mali tong setup natin. Pwedeng ganon na ito pa lang yung dapat na ibabaw. Kaso magiging bias yung setup natin. Kasi ang gagawin na natin yan, ganyan. Hakatakin ko na siya pataas. Kasi ito yung all-time high. Ang ginawa ko, ito lang yung sinunod kong all-time high. Kaya mababa yung 0.382 natin. Yun. So now, kung ito ang hahabulin natin, yan, pasok siya doon sa naglalaro tayo sa sideways.
Okay? Pero pasok din naman sa sideways na ito. Kung ito yung susundin natin. Nag-sideways tayo sa ilalim ng 0.382 sa pagitan ng 236. Okay? Nag-sideways tayo doon. Okay? So, ito na yung ano natin. So, papakita ko sa inyo, bibilugan ko. Ito yan. Okay? Burahin ko nga muna yung mga nakadrawing. Okay, baguhin ko na lang yung pentel pen natin. Yung kulay ng pentel pen natin. Paano ba yan? Gawin natin yung color yellow. Tapos buburahin ko lang para makita natin. Okay? So, ito na. 'Di ba? Ito yan eh. So, ito yung bottom. Yan. Hindi, ito pala. Ito yung bottom. Hindi, ito pala yung bottom. Lilito. Ano ba talaga? Saan ba? Ito yung bottom. Okay? Now, ito yung sumunod na area. Tapos pumasok na tayo sa 0.382. Itong areas na to. Pumasok na tayo doon. Okay. Ito na yan. Nagsa-sideways na tayo. Okay? Ganun din dito. Tapos umangat tayo. Ngayon, nabutas na siya. Ngayon, may momentum pa. Wala tayong red candle na nakita. Hindi tayo nahihirapan sa palapit pa lang ng 0.3, ng 0.5. Okay, ito na yan. Okay, so tingnan natin kung bubutasin natin. Pero sobrang profitable na ito pag nangyari to. Ang laki ng potential ng alt season. Kasi dito nagsimula yung alt season sa 34,000. Hindi naging reactive yung market nung hindi tayo nagano. So tingin ko, ito yung tinitignan nilang levels. 1, 2, 3, hanggang sa 4. Diba? Nabasag tayo. 1, 2, 3, 4. Nabasag na natin Malaki yung chance na hindi tayo bumalik. Pero babalik tayo only to retest that level. Okay? Retest, which is 35K. So, I want you guys, sa mga nakikinig at since i-upload ko to sa YouTube, naka-review tayo. Naka-record lang to. Sabayan nyo ako bumili. I-upload ko to as members only. Magta 35K tayo. Bili na tayo. Bumili na tayo. Kahit mag 32 yan, hold lang. Diamond hands tayo dito, guys. Okay, dito na tayo magda-diamond hands. Okay? Magpupukpok tayo ng kamay dito. Magre-retrace lahat ng binili natin, lahat ng sinignal ko sa risky play. Yang mga assets na yan. Okay, yung mga binigay ko sa inyo, yan mga yan. Okay, lalo na yung Solana. Magre-retrace yan dahil lang sa 34K from 37. Lahat ng tao matatakot. Yan yung kinagustuhan ko dyan Sobrang obvious na itong move na to. Sobrang magiging obvious to. Bibilin natin lahat yan. Bibilin natin ulit. Okay? Bibilin natin sila ulit. Lahat ng alts ngayon, okay, babalik sa 0.5. Okay? Or below na 0.5 para i-retrace yung 0.382. Okay? Magre-retrace yan. So, magkakatakutan pa dyan. Pwede tayong bumalik ng below ng 33. Pwedeng ganun. Pero magdi-DCA tayo. Hindi na nalalayo yung bottom na susunod. Hindi na malayo-layo. Pwede tayo mag 22K, okay? Pag sinalpakan niya ng pangit na news na walang kakwenta-kwenta. Pero, isipin nyo na lang to Sige, hatakin nila tayo papunta dyan. Pero never nangyari yun Kailangan muna natin ma-fulfill tong destiny na to. Itong 6.18. Never pa natalo tong area na to Nangyari na siya ng 2 beses. Lahat ng mga nangyari na sunod. Naglaro tayo sa 0.382 pagitan ng 236. Binasag natin yung 0.5, kinulang tayo sa 0.618. Pero sa sumunod, accurate movement, same thing,
bago nag-pump, nag-retrace from 618, nag-retrace sa 0.236. 0.236 ganun din. Okay, sobrang barely weak lang. Dito, sobrang dikit na dikit. Okay, nag-bounce tayo, umangat tayo. Okay, umangat tayo. Tapos ito pa yung malupit. Umangat tayo, na, parang nahirapan pa tayo sa 0.5 ulit. Nagkaroon ng retrace just to confirm that, okay na to, basag na talaga, huwag kayong mag-alala. Umangat na tayo ng todo. So, tignan natin, ganun din yung nangyari dito. Sa below ng 0.5 siya naglaro. Okay, kasi ito ay sobrang crucial na nangyari. Sobrang napaka-importante nito sa history, which is the 2020 COVID announcement. Lahat disbelief. Lahat ayaw maniwala. Wherein dapat sa ibabaw yan ng 0.5. Yun lang yung isang bagay na nasira. Pero kitang-kita pa din na nag-break above, nag-try mag-retest, nag-break below, sinalok yung mga taong hindi naniniwala at nag-pump na. Talaga in-stimulate nila yung mga tao na disbelief. Yun yung malupit na nangyari doon sa history ng COVID. Sinira nila yon for a reason. Ang daming naiwan dito. At dito lang sila nagsakayan. At aaminin ko, okay, most of my assets dito ko lang sinakay. Kasi ayun ako. Ako yun. Dito ko lang sinakay. Okay, pero nandito ako, nanonood ako niyan. 2019, 2020, nanonood lang ako. Like, facade to. It's just like a fairy dust. Everything. Kasi naisip ko, COVID-19, pwede mong hatakin yung crypto ng ganun kadun lang. Tapos, boom. Wala na. Naiwan na ako. Dito, hindi pa rin ako naniwala. Dito na ako naniwala. Nandito na. 29K, naalala ko yun. Tapos doon ko na nakilala yung fiancé ko. Boom. Yun na. Doon ko sinabi sa kanya. Sabi ko, alam mo ba yung crypto? Nagtagal na ako sa crypto eh. 2019 na ako nagseryoso. 2020, yan. Enroll pa ako. Tapos, gusto mo matuto. Kala mo, nagne-networking ako nun. Wala akong masyado explanation. Sige, tara, pasok. Pumasok. Pasok kami. Yun na, nangalang ng Oso de Chismoso ng August. Trabaho pa ako nun para lang may pampondo kami ng malaki. Kasi siya nagpondo ng malaki sa akin. Pinondohan niya na sobrang laki. Sige, go. Yun yung sinasabi ko sa inyo, guys. Okay? Pwede tayo mag 618. Ang next move natin, sabihin natin, gayahin na lang natin to kasi tinatamad akong sabihin natin 0.232. Okay? Yan. Tingnan mo, nagkaagulo. Pwedeng magkagulo talaga tayo dito. Magkaagulo tayo dito. Ang daming gulong mangyayari dyan. Ito dati ko pa to nilagay dito. Ewan kung bakit ko nilagay yan. Itong area na to. Ito dati ko pa to. 2021 ko pa to nilagay. Hindi na ako gumagamit ng ganitong tool. Itong tool na to. Kasi ang baduy Kasi hanggang dulo ng walang hanggan yan. Diba? Dulo ng walang hanggan yan Walang katapusan yan. Yun. So, ito ang pwedeng mangyari. Okay? Yung inaas nila na 26K, hindi pa pwedeng mangyari ngayon. Yun yung malupit sa thesis natin. Pero, ito yung malupit. Okay? Malakas tong 0.236 na to. Okay? Ito, 0.236, nahirapan silang basagin pataas, bumaba. Okay? Nahirapan basagin, umangat, dapat hindi na bumaba. Pero tingnan nyo, ito yung proof dyan kung bakit dapat hindi nabasag yan. Tingnan mo to. Nahirapan ulit umangat doon. Diba? Mas umangat tayo. Nahirapan tayo umangat. Naglaro na naman tayo sa sideways ng 0.382. Always. Umangat. Ang lakas na ng support ng 0.382. Boom. Diba? Pinake dump. Tapos, alam mo yun, yun yung mangyayari sa atin. Okay, ulitin natin. Try natin. Diba? 0.618. Kakrush tayo. Pabalik ng 0.236. Okay, try ko. Lagay ko
0.236. Okay? Tapos, ang naging next is tinry natin basagin yung 0.382. Kasi baka scalper lang mananalo dito. Yung mga marunong mag-scalp yan, sila Demelo yan, scalper. Yan, sila Asen. Yan malikot yan, mga bata pa yan. Kaya gusto niyan mag-scalp. Ako, hindi ko kaya yon. Okay, hindi ko scalpin to. Bahala kayo sa buhay nyo. Pero yun lang yung masasabi ko. 236, ano pa? 3, nag-bounce tayo, reject sa 382. Hindi. Rejected sa 0. Pump reject. Lagyan natin. Yan. Tapos, babagsak tayo ng 0.236. Supported. 236. Tapos, rejected tayo sa 382. Tama. Rejected 382. Here lang. Type natin. 0.382. Tapos, dump ulit. Papuntang 236. 0.236. Okay, game. Okay. So, tingnan natin. So, 236. Gawan natin ng lapit-lapit ko tong natin. Yan. Yan. Ngayon, ito na yung gagawin natin. Sana dito tayo mahinto. Dito pa lang magka-call na ako, mag-out na tayo ng pera, 45k. Paalalahanan niyo ako, out tayo ng 45k. Kahit anong mangyari. Kahit mag 50k pa yan, mag 52 lang pake. Etong titignan natin dyan. Pasok din siya sa thesis Dito tayo nalaglag Tingnan nyo tong candle na to. Malakas yung candle na yan. Hindi yan mahirap, hindi yan madali basagin. Hindi yan basta-basta nababasag. Itong candle na to. Sa fractal. Hindi yan mo pwedeng sagasaan lang yan ng ganyan-ganyan. Tataas ang wicks mo dito. Tsaka siya magdadump ng malupit. Okay. So, pasok din siya sa cup handle natin. 'Di ba? Tama. Ang daming thesis na pwede ipasok na dito Ang dami ng probabilities na pwede mong i-assert. Pero pangit pag in-assert natin ng in-assert. So, magsistick tayo sa Fibonacci's natin. Makiyan natin. Okay. So, pump reject 0.618. Dito tayo. Natin. Okay. Tapos sabi, 0.236. Babasagin natin agad. Pabalik. Tama ba? Wait. Tama. So, babasagin natin yan ng padulas dito. Ano kaya pwedeng lowest natin? 24k? Ano ba ang lowest dito? Wala. Mas strong. Dapat stronger, dapat pasok siya sa trend line. Okay. So, hindi pa pwede. Hindi tayo pwedeng sumagad ng 22k. Huwag kayong mag-expect ng ganun So, hayaan nyo na ako mag-shot call. Ako mag-shot Basta paalala nyo lang sa akin, ako mag-shot call. Bigay nyo sa akin yung glory na yan. Ako mag-shot call, sinishare ko lang sa inyo yung gagawin natin. Okay. So, etong next natin, areas, 27k. Okay, which is the soft spot as well ng dump na nangyari dito. Etong to. Diba, nag-28k tayo. So, soft spot yan. Pwedeng reminiscim.
Dito tayo. Tapos, actually, sakto din eh. Rejected tayo dito, oh. 1, 2, 3. Basag. Ito, nagre-reminisce sila eh. Inuulit nila tong nangyaring to eh. Kinahirapan sila umangat. Natatakot sila dyan. Kaya ngayon nabasag na. Walang gustong maniwala. Sakto lang din yung emotion. Okay. So, basag na siya. Papalo tayo ng 618. Okay. Sige, 618 lang. Ayoko sagad eh. Mga 45K. Ngayon, magsha-shot call tayo ng 45K. Tapos, babagsak tayo ng itong area na to. Yan ang gagawin natin. Ay, wait lang, na-ads tayo guys. Hindi ako naka-pro dito sa account na to eh. Tapos, bumalik tayo. Which is, pasok din to eh. Itong thesis na to. May ganitong pattern eh. Market pattern. Yung aangat siya tapos gaganan-ganan. Tapos boom. May tawag doon eh. Bull flag ba yun? Bull flag ba yun? Bull flag ba tawag doon? Dem? Oo, bull flag. Bull flag yan. So, or enlarging ascending wedge. So, yon bullish yan Hindi porket ascending wedge, hindi bullish. May bullishness ang ascending wedge pag enlarging. Tapos, ito pa yung malupet tong moving average na 20 natin. Okay, mamaya try natin ipasok sa thesis pero parang may invalidate talaga to. Wherein, parang magiging pasok din siya. Okay? Na talagang magiging support natin is hanggang dito lang tayo sa 30K or 28K lowest which is yung mga weeks. Okay? Ito yung malupet na isa ko pang gustong ipasok sa inyo or ipa-realize sa inyo. Na pagkatapos ng 236 support, okay? Dapat umangat na tayo ng papuntang dito. Okay? Reminisce ulit tayo dito sa areas na to. Tapos tsaka lang tayo babagsak. Ulit. Kung tama. Okay? Dito na magiging crucial yung mga market. Kasi pwede na tayo salpakan ng dito eh. Ng bad news eh. Para dumikit tayo ulit dito sa sa 22, sa 18K na gusto kong mangyari. Which is the original. Okay? Yon. Ngayon, kung hindi, okay, kasi ito lang sinusunod natin. Nandito pa lang tayo sa pangatlo, hindi pa tayo pwedeng pasakan agad ng bagong rule. May sinusunod tayong rules. May sinusunod tayong dogma. Okay? Dogma to ng numbers. Language to ng numbers. Hindi to pwedeng masira. Okay? Masisira to for 20 years bago masira to. Okay? Now, wala pa tayo dun eh. So, now, nandito tayo sa 0.236. Magbabalik tayo sa 0.236. Okay, bumalik na tayo. Ngayon, doon na tayo pwedeng salpakan. Which is yun ngayon nangyari dito. Okay? Salpakan tayo dyan. Okay? Ngayon, anong magiging move natin pa nag 0.236? Huwag kayo gagalaw. Huwag niyong bibilin. Hayaan nyo manganak ng 2 months. Okay? Hintayin nyo yun. 2 months. 2 months. Pag dikit dyan, huwag niyong bilhin. Kasi alam ko, pwede ko i-shot call na bottom yan. Okay, pwede niyong i-shot call sa atin din yan. Na bottom na to, ito na yun. Bottom's in. Okay? Ngayon, yun ang gagawin natin. Okay, huwag kayo bibili. Hintay tayo ng 1 full month. Pag tahimik at walang nangyari, bumili na tayo dun sa pagpasok ng second month. Sa second month tayo mag-i-imbak. Tapos pag nakapag-imbak na tayo, doon lang tayo mag-shot call. Doon lang tayo magsasabi sa kanila. Kasi that's the safest. Pero risky play tayo. Nasa risky play tayo dito eh. Okay? Ngayon, ito na. Okay? Babalik tayo ng 0.5. Okay. Di pa ito nasisira eh. So, pwede mag-break above doon sa 0.57 na sinabi ni Demelo. Okay? Pero I would be safe kasi
dahil dito. Baka ulitin to. Pero magandang mag-break above. Okay, dito sa line na to. Tapos, retrace. Mabilis lang yung retrace na to. 1 month lang to. Doon sa second month ulit, doon na kayo bumili. Kasi doon yun na malalaman ano yung narrative. Ito na yung best time to check what will be the next narrative. Okay? This is the area where we will be buying Bitcoin, Solana, Avax, Cake, Joe, ano pa ba? IMX, Soul, ano pa ba? Wala dito yung mga holdings ko eh. Ay, dagdag kaya natin yung Tesos. Hindi ko sure eh, kasi parang gusto ko idagdag yung Tesos eh, sa bags natin. Kailangan ng Solana killer eh. Hindi po pwedeng walang Solana killer. Hindi kasi pwedeng Solana killer yung Avax eh. Nauna Avax eh. Pang institutional yung Avax. Tapos VCs ang Solana. Kailangan natin ng pangmasa. Tingin ko Tesos. Yung nakikita ko. Tingnan natin. Pero eto na yung area na yun. Dito na may iwan yung mga tao. Actually, tingnan nyo. Pansinin nyo, sakto tayo November, December. Magpapump ng todo. 2025. Ang sarap ng buhay niyan. Shit, baka di nyo na ako kilala. Pa nangyari to. Marami akong bagong token nakikita ngayon na may potential talaga. Di ko pa sinasabi yung tingin ko magiging narrative. Pero, sure ako, tama yung magiging mga bibilin ko this year, 2024. Sinasabi ng iba sa inyo, 'di ba, na this is the buying year, yung 'di ba, sinabi ko rin yun sa inyo na this will be the crucial. This is gonna be the crucial month of your crypto investment. The October hanggang next year, August. Tingnan mo, sakto din. Pasok tayo dun sa pwedeng mangyari. Solid talaga to, guys. Kung totoong ito yung mangyayari, sinunod lang naman natin yung paulit-ulit na nasusunod eh. Wala tayong binago. Kung may magbago, dito malaglag, Diyos ko. Okay lang. Malaglag ulit dito. Anong charting yun pag ganun? Anong pattern yan para malaglag dyan? Kasi pag pangatlong malaglag yan, wala, itutuloy na nila yan. Pero will you bet on it? Diba? So, ngayon, if you want, okay, the start of altcoin was confirmed on 34K. I tried to check it and 0.382 has been always doing that. Okay? Altcoin 0.382. Tignan nyo. Altcoin happened here at June. Dito, altcoin season, ganun din. 0. Dito, maaga lang dito. Actually, dito maaga. Nag-altcoin dito sa area na to. Diyan pinanganak si Doge. Si Doji. Si Dogecoin. So now, okay. Ayun yung nakita ko. Okay, so this one, evident, ni-repeat niya yung movement na to. Ito, inulit niya dito. Now, we're going to replicate that again. Look at that. We did not copy that. What we copied is this one Look, it really looks the same. Like it's
Like, it's math. It's mathematics. It's mathematics. Like, let's wake up. It's mathematics. The war is like the war with everything. Like, it's just like parang trying to confuse everybody. I'll I'll make sure we'll come out as a winner here. Then you'll always remember my name. Pag sinunod natin to, sundin nyo to. Sundin nyo to. This will happen. If we crash here, it's fine. 27, 20, 30K, 27, it's fine. Why? Why? Because it will never happen. The math says so. It's not me who's saying that. It's the mathematics. Naka-break out na tayo, hindi po pwedeng hindi. Once we broke out, it keeps on repeating itself. We broke out, we keep on going up. Maglalaro ulit tayo sa pagitan nito. Okay? Tingnan nyo to. We broke out. Maglalaro tayo sa pagitan nito. Tapos nag-pump. Okay? Ito, nagkaroon tayo ng fluctuation dito. Inulit niya yan. Diba? Oh, boom. So, diba? We must. Okay? Kahit yung ibang mga nagki-crypto, sinasabi nila dapat hindi tayo bumaba ng ganyan eh. Dapat dito lang talaga tayo eh. Ito. Matagal-tagal. As in, parang walang volume. Boom. Lumipad. Pero, no one wanted this. This is the Black Swan event. And this one, same thing. Everything here was like disbelief because of the system. Scam and everything keeps on, like the aftershock of what happened. Ito yung mga na-scam. Binawi nila dito. Alam mo ba yun? Ang daming dito. Binawi nila yun. Hiningi nila yung pera na nangyari dito. Binawi nila. Oh, ngayon, institutional ang kinalaban natin dito. Simula dito dito. Diba? Alam nyo, nagligtas lang sa atin. Tama yung sinabi nung isang sinabi ko yun kagabi sa fiancé ko. Sabi ko sa kanya na may nagsalita na ang sinabi niya na NFT daw became the cushion of this crash. Kung bakit tayo hindi talaga dumiretso pabalik sa lumot, kung bakit hindi tayo bumalik dito, is because NFTs. And I somehow agree with that statement. Now, eto na, dito na tayo sa moving to 200 moving average natin. Pasok siya dun sa thesis natin. So, supportahan tayo niyan. Magbe-breakdown, up. Or pwedeng hindi ganyan na maging movement ng moving average natin. Kasi nagpa-pump na tayo eh. Nagpa-pump na tayo. So, nagpapakitang ganon. Magdadump ulit. Siyempre, laging laging indicator. Ibig sabihin, siya, maya-maya pa yung magpapakita yung nangyaring pump. Ito, nag-pump siya. Ngayon pa lang yan magpapakita, dito pa lang. Ngayon, nagdadump na siya. Hindi pa yan. Kaganyan pa yan. Tapos, boom. Babagsak yan. Aangat. Ko-confirmin niya yan. Okay? Magiging support yan. Tapos, sasabay na yan yung moving average. Iwan. Ang iwan ng may iwan. Okay? Dito pa lang aangat yan. Yung moving average na yan. Ngayon, tinatry nilang habulin yan. Sa sobrang bullish ng market, hindi mo nalalapitan yan eh. Tingnan nyo to ha. Boom. Nilapitan? Hindi. Nilapitan? Hindi. Ito, nilapitan? Hindi. Okay? The moment we kiss that, okay, you're gone. The moment we kiss that, we're gone. The moment we kiss that, we're gone. We went below. This is the first time in history. Second, actually. Pero this is the longest time that we did that for the first time.
It's because of the institutional who don't know what they're doing with their money and believed on a person who keep on like spending their money on women and parties and orgies. Oh, ito, this is what we get. Suffer, bail out, tapos tayo magbabayad. 'Di ba? Wala na sila dito eh. Wala sila diyan. Nandito na sila. Ito sila. That's the institutions. Now, people are now aping in. Tumaas yung sentiment ng mga tao na nagiging bullish lalo. Then the institution will take away and strip away again the money because it's dumb money, baby. Dumb money. Sabi nga nila sa movie, it's dumb money, baby. Okay? So, ayun. Ganun lang. Masarap to, guys. Sinasabi ko sa inyo. We're gonna play this out. Okay? I'm gonna make sure to play this out. Then we'll play we're gonna buy this in. Kayo tatanungin ko, kayo nandito sa natin. Bilin ba natin tong altcoin season na to? Malaki-laki pa to. Itong ipupush up natin. Okay, papakita ko sa inyo yung potential na mangyayari sa mga altcoins ha. 33%. 33%. Okay? 33%. 33%. 33%. What do you think? Pasukin o wag natin pasukin? Dito kayo sa risk chat mag-chat kung nakikita niyo yung risk chat. O sige, sa Ranger chat kayo mag-chat. Pasukin natin to. Pasukin ko to. Abulin ko to. Kaya to eh. Kaya pa to. Malaki to. Malaki tong opportunity. Ibabay back ko tong ko. Ngayon, sige, also, paano yung pag short term? Maikli lang. Paano yung ganun? Gusto ko yung nasa 4-hour time frame. Pakita mo sa akin paano ako makakabili dito sa opportunity na sinasabi mo. Okay? Sabihin natin bullish talaga to, itong pump na to. Okay, bullish yung 4-hour time frame na yan. Sige, papasukan natin ang feasibility. Pasok siya sa 0.382. Ay, wait lang. Tama. Ito 0.382 natin. Yan. 0.114. Kailangan maglaro tayo sa pagitan ng 236 at 0.114. Kailangan natin maglaro dyan sa ibabaw niyan. Dito muna, tapos maglalaro tayo sa ibabaw nito. Tapos doon lang magpapump. Okay. Ngayon, babagsak, retrace agad, walang naglaro dito sa gitna nito. 0.114. Tapos tsaka tayo magdadump. Okay. So, mga buong 1 week tayo maglalaro, magte-trade papuntang 37. Tsaka tayo mag 0.15 or mabilis ang 0.615. 618. Okay. Or, sa pagitan na ito, itong dalawang to, which is 35-36. I'm gonna buy that. I'm gonna buy back everything there. Magandang pullback yun eh, actually. Pansinin natin. Mag-pump. Okay, tingnan natin kung magkano yan. Yan. 4 to 5. 4.5 to 4.6. So, tingnan natin yung mga assets na na pwedeng paglaruan natin. Sabihin natin, sige, Sol. Magkano Sol ngayon? Okay? Sobrang high niya, no? Oh. Ngayon, saan natin i-set up yung Fibonacci natin dyan? Yung magandang tanong eh. Sabi doon tayo sa coefficient. Dito. Kung saan nagsimula yung rally.
Okay. Or, tingnan natin sa one day, pwede din sa one day. Okay, hindi yan. So, ibig sabihin, pwede pa natin hatakin dito. Or dito. Ito. Yan. Iba din yung ano ko dito, Fibonacci ko dito, may ganito pa ako, 1.0386. Putek, may ganyan pa pala ako dyan. Lupit ah. Okay. So, di ko alam. Dahil sobrang manipulated na ito, di ko alam, dapat ba ganito? Yun. Yung maganda. Na-reach na natin yung common top. Ito yung actual top natin. Pag na-push yung market. Okay. Ngayon, pasok din siya eh. Ito yung major resistance natin, no? Pwede tayo dito or ito. Dito tayo nalaglag eh. So, sakto sa 85. Tingnan niyo to. Kasi dito tayo nalaglag eh. Dito nabasag talaga eh. 85. 85.67 something. 97. 67. Oh. Mamaya malita eh. Hindi ko alam kung paano to i-set up. Ganyan. Hindi ko alam. Ayaw ko mag-bias. So, sinunod ko lang kung saan naglaro to dito. Pantukoy ko lang yan eh. So, ganun. Yan. Kasi gusto ko maalaman kung ano yung settings ko dati. Ganito pala yung mga settings ko. Yung ano ko, yung Fibonacci ko dati sa dati kong account na nung nahack ako, hindi ko na to binuksan. Tapos, yan. Tingnan natin to guys. 'Di ba? Pwede tayo dito eh. 82. 'Di ba sinabi ko na 60? Kasi ito yung common top natin, 0.382. Talaga, oo. Doon nagsisinungaling. Nagbenta na. Wala na ako niyan. $60 oh. Pero 59, relatively reasonable. Benta ko 59. Okay na. Pero, sabihin natin, yan talaga yung top. Gawin natin itong yan. Okay? Ang retrace natin dapat hanggang 0.382 kahit mag-dump yung market. Okay? Yan. Which is, okay, malayo-layo din siya, oh. Good siya. Kailangan natin mag-sideways ng ganyan. Katulad na ito, oh. Para ma-push natin yung market papunta dito. Ganda ng move na yan. Maraming masasalod dyan, magbebenta yung mga yan. Binibili siya ng binibili ng mga tao. Kasi once lang dumikit sa 0.382 tapos nag-close in above na siya ng 236 tapos naglaro doon. Bullish. Pag ganun. Naggawa ka ng Wyckoff, inverted Wyckoff dito sa taas. Tapos paangat. Tapos makikita mo ang trend line mo ay pag ganito, mula dito sa top na yan. Pag ginanyan mo, hindi bumagsak sa ilalim. Bullish. Okay. Now, ito pa tignan nyo. Ano pa ba? Anong gusto nyo i-chart? Anong titignan natin? Para ipasok natin doon sa thesis na yan. Kung yan talaga yung thesis na yan. Ano pa? IMX. Sige, try natin IMX. Yung mga nag-IMX dito, yung totoo, huwag kayo magsinungaling. Huwag kayo magsisinungaling sa akin. Sabihin nyo sa akin, nag-IMX kayo, may IMX kayo nung sinabi ko mag-IMX kayo. Dami ko sinabi dito, IMX. Dito, IMX. Benta ko dito, IMX. Nagbenta na ako dito, IMX. Kasi dito tayo nalaglag eh. Yun na, ngayon nalalaglag na ulit siya. So, tingnan natin. Okay. So, ito, hindi ko alam. So, pero, kunin na lang natin yung normal. Okay. Normal din. Okay. So, yan. Kung nagre-retrace tayo, nagko-close above tayo, grabe yung bounce niya from 618. Pumalo agad. Mabilis. Ay, nakakatakot yun kasi ganun lang yung dump from 38 to 36. Ganun na yung kaya niyang hatakin. So, from 37 to 34 lang dapat. Hindi tayo bumaba ng 35 para mag-strong above to.
Okay, so ngayon, local top daw to. Ayan. Sabihin natin, oh my gosh, ang hirap na ito. Ito. Yan. Okay, dito na hinto. Tapos umangat 0.382 na reject. Strong bounce sa 0786. Pumalo siya dito. Yan, tingnan natin kung mag-aangat na to. Pero dapat maglaro lang siya sa inside na itong 0.382 ng 0.5. Yan. Kung mag-dump, hanggang dito lang dapat. 0.618. Tapos na tayo dito eh. Pag dinikitan pa natin yan, pangit. Pangit na asset to. Bitawan agad natin. Basta 0.618. Kailangan mag-bounce dito sa ibabaw. Close above. Sa 2 days. Kailangan 2 days after ng crash. Mas safe yon. Tapos above tayo 0.382. Maglalaro na tayo dyan. Tsaka tayo $1.08. $1.08. Okay. So, practicein natin magre-resibo tayo dito guys ha. Kasi ayoko nang parang sabihin nyo sa akin. Baka sabihin nyo sa akin, sinasabi ko, hindi ko naman ginagawa talaga. Pakita ko sa inyo. Magre-resibo ako sa inyo. Ito, ganda rin na ito. Diba mo? Niyug-yug oh. Ganda. Nag-retrace. Nag-retrace ulit. Sa pang-retrace na ito. Mamalaglag to. Pero magsustrong bound siya kasi ang dami niya support. Kasama yung yung moving average. Taas-taas ang abutin din na ito. Tingnan natin. Taas din to. Pero hindi kataasan siguro. Hindi kataasan to. Wala to. Wala, mga $100. Ito yung mga hawak ko dito eh. Ito, pwede to. Ito mataas. Tignan mo, nagsisimula pa lang to. Okay. Sabihin natin yan. Okay. Wala pa to, nagsisimula pa lang to. Sakto din no? Dito nalaglag. Sige, sabihin natin magkano yan. Mula dito. Baba. Pangit, ba't ganun? Pangit, sir. Ano nangyari dat? Dat. Tingnan natin si dat. Wala na, kumikislig na si dat. Next natin to mga to eh. Ito. 9. Times 2 lang din, di ba? Pero ang tanong, kaya ba natin i-altcoin season niya ng ganun? Hindi, alam ko na. Mali tayo ng ginagawa, guys. Ba't wala ko na ito? In-off ko ba dito? Parang in-off ko nga. Naka-off. Paano kaya ito? Basta hanapin natin yung 1.618, 2.618. So, these levels. Siguro ito. Next level. Second level ng TP natin. Wala siya dito eh. Naka-off siya eh. Ay, hindi. Alam ko na. Parang kaya kong i-on yun. Gamit yung isa. Try natin. Try. Ayan na. Naka-on yung 618, 2.618 dito. Sige, try. Tangin natin pataas. Ito. Sakto ah. Okay. Ngayon, try natin hatakin. Try natin i-on yung ito. Ito pala oh. Kita pala eh. 618. Sakto lang. Dito tayo sa $10. 1. Tapos ang sunod natin kung tama itong math na to. Ito. Itong 2. Itong 3. 2, 618. Tapos ito yung sunod na 618. Kano kaya ito?
Sana mabili pa natin sa retrace. Pero sabihin natin dito na lang talaga. Wala, 200 lang. 300. Oh. Account ng parents mo may IMX. Lupit ah. Sana all. Sana yung parents ko, wala eh. Binabad mouth ako eh. Bina-foul mouth ako eh. Crypto lang daw ako eh. Injective. Outs. Wala na, naiwan talaga tayo dito, no? Dito tayo bumili. Dito na ako nagbibili. Dito pala ako nagbili na nag-break out. October. Hindi tumuloy. Ayan. Tapos dito. Bili ako dito. Tapos binenta ko na yung iba dito sa 12. Kasi ito na eh. Dito tayo nalaglag eh. Takot ako eh. Tapos ngayon, dito din. Dito, kalahati ng kalahati. So may kalahati ng kalahati ako natitira na lang. Yun na lang yung meron ako. So dito tayo. Yan. Nagre-retrace na siya sa 0.382. Sana hanggang dyan lang siya. Huwag sana siya bumaba. Kasi pag bumaba to, cancel trade. Sasabihin ko sa inyo, cancel trade sa sa IMX. Ang daming takot. Ang daming duwag. Nakisabay lang yan. Yung mga yan. Pero at least nakabenta na ako. Nakabenta sa 15. Tapos kalahati ng kalahati dito sa 18. Hindi mga all top. Sabi ko, grabe naman kasi sobrang taas na eh. Pero, yun. Yan natin. Wala, hindi ko matcha-chart. Hindi ko na kaya ito i-chart. Pero, tingin ko, try natin. Wait. Na to, top na ito. Naka-logarithmic ba ako? Oh. Wala, ganun pa rin eh. Wala kasi ako yung levels eh. Try natin. Next, ito lang eh. Kung tama to, ito na yung local top. Ngayon, nag-retrace siya. Sakto dito. Taas pa din, no? No. Dito tayo bumili eh. Sa noong October 23. Dito. Ito, 24, 25, 26, 27. Nung may binili akong konti lang. Kasi, pero tingnan nyo ah. Wala dyan. Okay na rin, no? Oh. Layo-layo na rin. Pero ang imbak ko kasi dito lang tayo nag-imbak eh. Sayang eh. Lumbay ako niyan. Dito, pagbili ko, nag-dump. Yung pagbili ko, nag-dump. Kaya tinantanan ko yan eh. Tinantanan ko. Pero $2 may bili ako. Sana mapakita ko yung resibo. Kasi nasa KuCoin siya eh. Ang KuCoin hanggang 3 months lang inire-record niya. Pagkatapos nun, buburahin na niya yun. Unless hingi ka ng CSV sa email. Yan yung gagawin natin. Para mapakita ko sa inyo yung mga buys ko. Plano ko nga gumawa ulit ng bagong account. Doon ita-transparent ko para makita nyo. Tapos papasukan lang natin ng kakarampot na pera. Para maramdaman nyo, nakasabay nyo talaga ako. Parang ganun. Siguro mga pasukan natin ng 1K to $3,000 pag nangyari yung sa Bitcoin na sinasabi ko kanina. Nawala. Hindi ko alam kung ano ko nun eh. Ano ba yung charting natin nun? Ito. Bitcoin Bitstamp. Buti na lang pinicturean ko. Hindi. Naghanap-hanap tayo dito. Picturean nyo na ha. Wait lang. Nasaan na yung Bitstamp? Picturean nyo na.
Di ko kasi ito mapopost dito eh. Na-hack na to eh, di ba? Nagkaroon to ng ano eh. Di ba, nung na-hack ako ng Floki, hindi ko na to binuksan. Yan. So, ang totoong yan ng local top para malaman natin kung yan ba talaga. Ang next level, 618. Ano nga natin yung 21618? 2618. Ano natin to? Yan. 2, tapos 3. $618 kasi, bobo ko. Sabi ko, parang mali yung pinapakita niya. Sabi ko. Yan. Okay, kung totoo lang, ang next, pagkat palo natin dito, so, totoo lang yan, okay? Para ma-prove natin na totoo yan. Okay, kung yan. Okay. Okay. Kung totoo yung levels na yan. Okay, at yun yung bottom. Okay. Ito yung magiging top natin. Ito ang magiging next pump natin. Or 100K. Okay. Para ma-prove yan talaga yung magiging pump natin. Okay. Ahin natin yan. Aanahin natin ng ito. Baliktad. Hanggang ngayon, nalilito pa rin ako paano gamitin ito eh. Yan. Oh, pasok yung 618. So, ibig sabihin totoo to. Slightly. Okay? Slightly. Okay? Pag ito lang ang mineasure natin. So, ibig sabihin, pasok. Close. So, pwedeng ito yung magiging relative area na top natin. Or pwede maglalaro dyan, tapos boom, you know what I mean. Pwede nyo i-backtest yun din dito. So, sabihin natin, okay, dami na kasing linya eh. So, hindi ko alam kung makikita nyo pa yan. Okay, ayun no. Doon naglaro. So, you know what I'm saying. Doon tayo sa ito. So, diba? Sabi ko, ito, may 3618 pa. So, ulitin nyo lang yun. Sobrang dami ng linya. Hindi ko pwedeng burahin kasi, diba, gagamitin pa natin to. Huwag natin tatanggalin. Pero nagigets nyo yung sinabi ko. Diba? Nagigets nyo naman, diba? Yung ginamit ko yung ano. So, yun. Ganon lang. Okay. Kaya ako nagpa-emergency meeting. Sasakyan nyo ba to? Ako sasakyan ko to. Sasakyan ko to. Re-receivehan ko kayo guys. Kaya mag-alala. Sana mag-dump pa tayo. Kunti pa. So mag-dump ng 35K. Pasukin ko ng 35K to. December pump tayo guys. As January dump. Entry ng January. Mapapahow. Sabi ni Santa, bayad. Tapos ng diwang. Okay? So, yun lang yung gusto ko sabihin sa inyo, guys. Kung may gusto pa kayong tanong, sabihin nyo sa akin. Kung naging malinaw yon, nalinawan kayo doon, kung bakit ko pwede tayo mag-pump from 35K papuntang 47K or 45K, malaki yun ha. Malaki yun. Okay? Pasok din siya sa thesis natin eh. Tingnan niyo to. May nag-chat ba? Wala pala nag-chat. May nag-chat ba? Ayan. Binura pala niya. So, tingnan niyo to ha. Pasok din siya eh. Na may XMR natin ha. Pakita ko sa inyo. Bitfinex ng XMR USD. Ito.
Tingnan nyo to. One week. Try lang kung kita. Ay, hindi kita. Try natin na XRP na lang. XRP USDT. Ito, marami to naglalaro. Baka sabihin nyo, minamanipulate to. Ay, pangit. Ba't ganun? Walang ano. Ito. Okay. So, yan. Weekly time frame. Tingnan nyo to. Ano ba? Ito. Yan. Tested ilang beses. 1, 2, 3, 4. Pump. Okay. Dito. Ito dapat kasi since ito. So, i-test natin to. Yan. Ganyan. So, sobrang bullish nila. Hindi ko alam ang nangyari dyan. Beyond Fibonacci yan. Pag try nyo i-Fibonacci yan, tapos lagyan nyo ng iba pang test ng ibang Fibonacci, patong-patungin nyo, hindi siya relatively, parang wala kang mako-comprehend bakit na ganyan. Pero ito, after nyang nag-dump, nag-pump, nakita na natin yung trend line. Ito yung nagpo-prove na dapat hanggang dito lang yung price, which is itong candle na to. Okay, itong candle na to nasa Monday ng 5th of April 2021. 1, 2, 3. Ito na yung 4. Natin babasagin nyo yan. Siyempre, then stop sa $1.02. Pwedeng ganun. Okay? So, yun yung yung pag nag-pump si BTC. Okay? Pag nag-pump si BTC from 35K to kung saan man. Okay? Meron silang 1.2. So, tama lang na ganyan kalaki yung ipapump niya. Kasi, why? For me, is because masyadong malaki yung XRP. Maraming supply yung XRP. Mahirap ipump. Unless, it's all about news. Regulatory news, blah news, etc. Okay. So, marami nagsasabi magti $3 to pag ganito o pag ganyan sa next bull run. Okay. Which is pasok sa thesis ng Fibonacci din. Tingnan niya, try niya yan. So, yun, isa yun. Okay? So, tingnan natin sa Sol. Okay? So, mag-pump to. Si Rune, sabihin natin. Mag-pump yan. Okay? Sabihin natin, ito na yung top niya. Kunyari, yan. Tapos yan, mabasag. Ganun lang gagawin natin ulit. Okay, so sakto lang din na January, November, December. Pasok siya dun sa thesis natin na January ng 2025 magpa-pump na tayo. Okay? Ngayon, kung hindi yun yung 'di ba? Oh, dito pa lang nabasag na rin Tapos nag-pump na. Okay? Pasok yan, laging ganyan yan. Always. Okay, ganyan talaga yan. 1, 2, 1, 2, 3, tapos nagkawala-wala doon 3, 4, hanggang sa onti na lang yung space. Yan na, bumasag na. Yan na. Ngayon, hindi yan kasing laki na magiging pump pag nag-altcoin. Pero, malaki. Marami akong rune. Diba? Yung rune natin, na binili ko pa dito pa lang. 400 na. Tingnan nyo to. Sarap. Sarap yan. 700. 700%. Kung dito lang siya huminto. Dito sa $7. Dito binili ko 700 mahigit %, 'di ba? Sarap nun, guys. Sabi yun. Dito malaglag to. Sabi natin, 1K. Grabe. Sabi natin dyan matapos yung pump. Ngayon, doon na mag-uusap kung 2025 mag-pump pa to ng sobra-sobra. Okay, kasi parang Neo yan Baka mawala sa narrative, alam niyo yun. Hindi na natin kailanganin ng Tor chain. 'Di ba? Yan lang yung mga problema niyan. Ayan.
Ganito din dito. Mag-pump yan. Okay? Sabihin natin, ito. Abulin natin tong area na to. Dito din tayo nalaglag eh. So, mula dyan, boom. 300. Okay? Very fresh. Boom. 300. Ay, sobra pala. Boom. 300 to 53. Ang sarap nito pag na-altcoin to. Magbag kayo ng Avax cake. Yan, Joe. Magbag kayo niyan. Magbag kayo niyan. BNB, magbag na kayo ng BNB nyo. May magbag kayo BNB. Pero konti lang yun sa BNB ah. Hindi ko kasi, I don't know. I don't think BNB will really like perform really good on this altcoin. Especially, wala siyang naging parang success sa SEC lately. XRP lang meron. Na-pump na natin. Diba? Ang nakakalungkot, yung sa ADA. Wala akong masyadong makikitang magpa-perform sa ADA kasi highly scrutinized siya ngayon. Especially sa recent bad news. Pero kung man, okay, ang ganda rin ng magiging performance niyan. Ngayon, mababasag pa lang siya. 1, 2, 3, 4. Okay? 1, 2, 3, 4. Okay, dapat dito pa lang, nabasag na siya pero kinulang siya. Okay? Kinulang siya dito. So, mahina tong volume na to. May try lang yan. Ito na siya, 4. Basag yan. Ang next natin is itong area na to. Okay? Laki din. Pag ang ADA nagising, ADA Army, Cardano Army, nako, sinasabi ko sa inyo, malakas din ang Cardano. Pwede hanggang dito lang. Diba? So, parang ganun. Okay? Isa yun. Diba? Pero, ito lang, mind you guys, wala pa tong naging pump after neto ha. Pag to nagwala, pwede tayo dito eh. Pwede to mag 1.9. Okay? Ang dami kasing nang gagago sa sa Cardano. Napansin ko 'yan. Ang daming nambabastos sa Cardano. Sobrang intimidated nila sa Cardano. Binabastos nila yung Cardano masyado. Pero more institutions are trying to pick AVAX and Cardano. Polkadot, Chainlink, papashish ka talaga. Diba? Shish ka dong. Next. Ito yung relative area natin. Okay? So, retracements natin. Oh, boom. Okay. Ito, 0.382. Reject tayo dyan. Pag hindi, ito na tayo. Next, pag sobrang kasama yung buong angkan ng buong Cardano, lahat ng whale army niyan, nako, sinasabi ko sa inyo, ang sarap ng Cardano. Nakastake ako dyan, ang dami ko na nakuhang rewards dyan. 400%. Pero umalis na kayo ng maaga pa lang. Okay, 1.6 pa lang, umalis na tayo. Alis na tayo dyan. Hindi ko nasasagarin yan. Kasi pag nag-dump yan, sabihin natin, dito yung all-time high niyan. Sabihin lang natin. Okay. Mula dito, ang all-time high niya maging itong area na to. Sige, sabihin natin ito. Tagal-tagal na naman, pero ang sakit ng dump nito. Kasi daming yan eh. Alam mo yun? Mga ang nga lang ang army ng Cardano. Yung problema ng Cardano eh. May magsalita lang ng bad thing sa Cardano, tapos kasing talino nila, yung mga nagsasalita. Hindi na nagsasalita mga Cardano. Nagdadump sila. Okay? Sila. Basta. Basta. Maano yung army na yan. Yung kulto ng Cardano. Pero dito na tayo makakabili ulit. Okay. Yun yung area. Which is proving the thesis. Pataas lang ng pataas.
Gets nyo yan? Okay? Logarithmic to, guys. Okay? Matik. Next. Uulitin lang natin, ha? Uulitin lang natin yung mga thesis natin. Breakout. Sakto pa ng 200 moving average. Isa pa to. Institution's favorite. Kalaban na optimism. Ginaya na optimism. Ano pa? Malayo-layo abutin ito sa bull market. Sa bull market, hindi sa altcoin season. Okay? Ngayon ang tanong, saan ang next neto? Okay? Dito, pwede tayo $2 ulit. Okay? 0.3, $2. Okay? Naging kakambal na ni Cardano to be honest. Napansin ko yun eh. Kasi simulan nilang tinama na lahat, inayos nila yung pagkatapos mong ayusin lahat, babastos-bastosin ka, 'di ba? Sino man hindi mo mapaparesign ka talaga. Resign eh. 'Di ba? 'Yun. Huli lagi yung buying area ko diyan. 'Di ba? 'Yun yung sinasabi ko. Okay. Grabe to. Sasabi ko sa inyo. Isa to sa mga pwedeng or pwedeng dito lang ulit tayo. Pwedeng no? Sige. Anahan natin. Adjust. Adjust. Pwede yung gamitan ng gatpan. Or nung ito. Okay. Diba? Pwede hanggang dyan. Tapos ulit, kailangan natin basagin yan. Ang magiging movement yan, tandaan nyo na sinabi natin to dito. Ganyan. Ganyan yan. Okay? Gaganyan yan. Okay? Ito mo, all-time high. Dinikita niya ulit yung 0.1, 114. Next level niyan. Ito. Diba? Mag-slide yan dyan. Tapos, boom. 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 Okay? Boom. Shit. Tignan niyo yan. Kagi. Diba? Dito ka bumili. Solid. Solidified. Diba? Ako nagchat-chat ka yan, hindi ko nababasa. Ay, nasa Ranger chat ba kayo? Ayun. Yun lang yung sinasabi ko. Boom. Panis. Okay. Okay. So, yun lang. Pagganahin nyo yun, lagi kong tinuturo dito, pagganahin nyo, thesis nyo yun. Dapat ngayon na kayo ma-addict mag-technical analysis. Ito na yung best time mag-tech. Okay, mag-TA. Okay. Anong mga risk on assets ko na malulupit? Okay. Ano ba yan? Wala. So, eto. May tinignan ako asset kanina eh. Ano nga yun? Tignan nyo to. Itong asset na to. Nasa pa lang siya eh. Ay hindi, meron na siya dito. Na-list siya. Celestia. Yan. Lupit yan, guys. Lupit din to. Tingnan nyo. Grabe yung listing niya. Walang may paki. Boom! Gulatan eh.
We gotta pump it up. Pump it up. Tama. Tapos ang ano niyan, mula dyan, dito yan, matatapos. Or hanggang $7 to $8. Kasi wala akong mga Fibonacci dyan eh. Actually, meron. Sabihin natin dito. Ito. Oo, yan. Sabihin natin yan. Oh. $6 nga. Tama ako. Yan. Celestia. Tingnan niyo yan. Token na yan. Wisit yan. Oh, Akash. Baka hindi pa kayo bumili. Sinabi na to ni GB. Bumili ako Akash kasi na-convince niya ako mag-Akash. O, sige. Ay ko. Ibili ako. Oh. Then to. Tingnan niya. Ay. Wait. 1 hour, 4 hours. Boom. Tingnan natin. Ulitin niyo yan. Mababounce na yan dyan. Maganda na yung opportunity dyan. Dyan kayo bumili ha. Pwede na yan. Yun na yung sayangin yan. Kung mag-dump hanggang dito, makabili kayo ng $1 or 90 cents. Kaso nandito kasi yung previous resistance. So, nag-bounce siya doon. Tingnan natin. Okay? Pero magsa-sideways pa yun ng konti. Akash. Kung naiwan kayo ng Ajix, so ito, Akash Network. Palagay nyo to. May mining to eh. Paano ng nodes dito eh. Pag naging ting ulit yung nodes, ako, malaki-laki din to. Easy ang times 2, times 3 dito. Okay? Try. Yan na. Na-reach ba niya 618? Wala pa. Konti na lang. Next stop niya to. Next stop niya ito. Malupit to. Itong ano niya. Bull run niya sa 2025. Kung dito ka makabili. Di pa kasama dyan yung news ha. Mga investors pa lang yan. Yung levels na 3.618. Invalidated yan pagkasama ng mga news. Kasama na yung mga yung Akash Army kung meron kayo. Kaso walang galal. So, yan. Ito pa, next token ha. Oh. Ito. Boom! Ano yan, sir? Tingnan niyo yan. Overkill. Gagi. Oh. Overkill yan. Napaagay-benta ko dyan. GMEE. Okay? Ito mga gem calls ko sa inyo. Okay? GMEE. Tapos, bagong exchange. Okay? Na DEX. Na parang may ginagawang something. May niluluto na malupit. Okay? Tingnan niyo to. Oh. BitGet pa lang yan. Oh. Malupit, 'di ba? Mexi. Mga patapon. Okay? Bago pa tumalis, bilhin nyo to. Mexi. Tingnan natin Mexi. Pangit sa Mexi. Sa BitGet. Ayan. Ito. Sipin nyo, ganyan palang kaliit yan. Ha? Exchange to. Dex to. Sinasabi ko sa inyo. Nako. Isa pa to. Okay? Parang Wyckoff nga eh. Oh. 1, 2, 3. Patay kayo dyan. Sabi sa inyo. Hindi nyo bilhin to. Ito. Yan. Ito pala. Bias eh, no? Yan.
Okay, so sabihin natin, yan. Ngayon, nagkaroon ng attraction. Boom. New top. Oh, sagad na yung $1. Depende pa yan, ha? Depende pa yan. Malist yan. Sabihin natin. Oh, 2,000. Yung mga nakabili sa baba. Kaya mataas yung probability na may magpapump nito para lang ma 2,000 nyo to. To 1,400. Okay. Ngayon, nandito tayo sa 10 cents natin. 16 cents na pala. 500 pa din. 500 pa din. Tingnan, maghanap din tayo ng mga ng mga katulad ng mga S-fund yan. Ganyang mga token. Hawakan nyo lang na medyo matagal-tagal. Pag nabili nyo na from, pag nag-dump na tayo from, 45K, bilhin nyo ulit to. Yung mga ganitong kind of token. Hindi ko sinasabing S-fund ang bilhin nyo, ha. Ang sinasabi ko, bumili ulit kayo ng katulad ng mga ganitong asset. Okay? No, hindi siya Fibonacci, Hindi siya ma-fib, Okay. Hindi rin talaga pangit Basta yan. Ay, dito pala dapat. Yan. So, yan. Yan. Tignan nyo na lang yan. Okay. Okay. Sabihin natin yung top. Next top. 618. Pasok ba? Pasok. Dito, pasok. Medyo pasok. Ito. Sana mababa. So, mabilis to, guys. Mabilis to. Pag tumapump niya yan, 300k din to So, yan. Pero parang feeling ko hanggang dito lang yan. Ano to, next bull run na to, hindi to alt season. Ito. Pero depende kasi pag gusto na nila ng P2E na naman, ito mga nagpopondo sa nagpapautang Oh. Yan. So, di ko alam. Yan. Pero mga katulad lang ng CD5 fund, hindi ko sinasabing yan ang bilhin nyo, okay? Mga katulad ng ganyang project, katulad ng CD5 fund. Okay? Ngayon, tapos bili na rin kayo ng NFT na ENS. Yun lang masasabi ko sa NFT. Yun. Kumiyak, Papa Lemon. Kumiyak. Ay, tama na ako sinasabi, lemon. Hindi na melon. Yan. So, ganun. So, basta, yan, ENS, Ethereum Name Service, kuha kayo kahit isa lang na malupit. Isipin nyo na maiga naman yung bibili nyo, na ENS. Yan. Yun lang guys. Yun lang masasabi ko sa inyo guys for tonight. Yun lang. Okay na ba yan? Okay? Okay na ba yan? Nag-message ba kayo? Hindi ko nakikita. Yan, balik tayo sa BTC Picturean nyo na to. Are we retracing? We are. I think. Taasan na lang natin siguro ng konti yung retrace natin. So, mga 35. Hindi ko na simulan. Sige, okay lang. Sige, ilalagay ko sa YouTube.
Yan. So, yan. 'Di ba? Boom. 'Di ba? Yan, sinasabi ko. Explosion. Sumakay na tayo dito sa 35K. Kailangan na natin sumakay. Pwedeng ganito lang yan. Baka ito yan. So, 36. Basta ako papasok na ako 36, iiwan ko na kayo. Okay lang bumaba pa. Wala na akong pake. Sabi ko sa inyo, wala na akong pake. Papatusin ko to. Pwede tayo mag 47K. Yan. Yan lang. Hindi ko ito ipapublic Ano lang to, sa atin lang to. Sa alam natin sa isa't isa. Napag-usapan natin to. Ano ba to, XBG? Nalimutan ko na to Verge. Pwede rin to Mga addict din yung may-ari nito. Mga DJan din may-ari ng buibili dito. Yan. So, yun lang guys. And have a great night. Have a great night. Good night. Oy, ano lang yan? Chismis lang pala yan. Guys. So, yun lang. Yun lang guys. Okay, good night. Good night guys.